Una sa ating balita, nagkaroon ng matinding sagutan sa loob ng impeachment court. Sino kaya ang mga ito? Pangalawa sa ating balita, Vice President Sara Duterte dumating sa Senado. Ano kaya ang gagawin niya? Huli sa ating mga balita, Senator Marcoleta nakaratay ngayon sa hospital. At posibleng ilipat siya sa isang lugar. Saan kaya yun? At yan ang aalamin natin sa JP Amazing Stories. Sa day 1 ng impeachment trial, agad uminit ang proceedings matapos maghain ng motion ang lead prosecutor ng House na si Representative Luistro. Hiniling niya sa Senate Impeachment Court na basahin ang 4 na articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte at ipasok sa record ang sagot o plea ng depensa sa bawat article. Ayon kay Representative Luistro, nakabase raw ang kanilang motion sa Senate Rules on Impeachment, particular sa Rule 7, Rule 9 at Rule 21. Paliwanag niya, dahil boboto ang senator judges sa bawat article of impeachment sa dulo ng trial, dapat malinaw din kung ano ang plea ng respondent sa bawat article, kung guilty ba o not guilty. Pero bago pa makapagdesisyon ang presiding officer, tumayo ang lead lawyer ni VP Sara na si Attorney Sison. Direkta niyang tinanong ang prosecution kung ang ibig ba nilang mangyari ay arraignment ng respondent sa araw na yon. Hindi diretsong sinagot ni Representative Luistro kung arraignment nga ba iyon o hindi, at sinabi niyang ang motion ng prosecution ay consistent sa Senate impeachment rules. Dito na nagsimulang magkaroon ng sagutan. Muling iginiit ni Attorney Sison na simple lang ang tanong, yes or no. Pero agad na magitan ang presiding officer at pinaalalahanan ang magkabilang panig na huwag gawing debate ang proceedings. Sinabihan ang depensa na idaan sa chair ang lahat ng sasabihin at hindi direktang makipagpalitan sa prosecution. Pagkatapos nito, ipinaliwanag ni Attorney Sison ang panig ng depensa. Ayon sa kanya, walang nakasaad sa Rule 7 na kailangang i-arraign si VP Sara sa araw na iyon. Ang sinasabi lang daw ng rule ay kung hindi sisipot ang respondent o hindi maghahain ng answer, doon lamang magpapatuloy ang trial na parang may plea of not guilty. Pero sa kasong ito, sabi ni Attorney Sison, present ang respondent sa pamamagitan ng kanyang counsel at nakapaghain na rin siya ng answer. Kaya para sa depensa, hindi kailangan ang arraignment o ang pagbasa ng 23-page articles of impeachment sa mismong araw na iyon dahil masasayang lang daw ang oras ng korte. Binanggit din ni Attorney Sison ang Rule 9. Para sa kanya, ang kailangan lamang sa rule na ito ay maitala kung sino ang humaharap para sa respondent. At dahil may counsel na humarap para kay VP Sara, sapat na raw iyon para masabing represented siya sa proceedings. Pagdating naman sa Rule 21, kinontra ng depensa ang argumento ng prosekusyon. Totoo raw na boboto ang senator judges per article. Pero mangyayari lamang iyon matapos makumpleto ang trial sa lahat ng articles of impeachment. Kaya para kay Attorney Sison, hindi pa kailangan basahin at pagbotohan ang bawat article sa simula pa lang ng trial. Matapos marinig ang magkabilang panig, nagdesisyon ang presiding officer. Sinabi niyang ang articles of impeachment ay itinuturing ng nabasa at naisama na sa records nang ito ay i-refer ng Senado para sa summons. Nilinaw din niya na papasok lamang ang plea of not guilty kung hindi nakapaghain ng answer ang respondent. Dahil nakapaghain na ng answer si VP Sara at humarap din siya sa pamamagitan ng kanyang counsel, hindi na kailangang ipasok ang plea gaya ng hinihiling ng prosecution. Kaya ang motion ng prosecution para basahin ang articles of impeachment at ipasok ang plea per article ay dininay. Sa huli, pinayagan na si Representative Luistro na ituloy ang kanyang opening statement. Pero bago iyon, muling pinaalalahanan ng presiding officer ang magkabilang kampo. Lahat ng sasabihin ay idadaan sa chair at hindi dapat direktang magdebate ang prosecution at defense sa harap ng impeachment court. Sa unang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, agad uminit ang proceedings matapos hilingin ng House Prosecution na basahin ang 4 na articles of impeachment at ipasok sa record ang plea ng depensa sa bawat article. Pinangunahan ito ni Representative Luistro na nagsabing kailangan malinaw kung ano ang sagot ng respondent dahil sa dulo ng trial ay boboto ang senator judges sa bawat article of impeachment. Pero agad itong kinontra ng kampo ni VP Sara.
sa pamamagitan ng lead lawyer na si Attorney Sison. Direkta niyang tinanong kung arraignment ba ang gustong mangyari ng prosekusyon. Nang hindi ito masagot ng direkta, nagsimula ang sagutan sa pagitan ng dalawang panig. Dito na namagitan ang presiding officer at pinaalalahanan silang huwag gawing debate ang proceedings at lahat ng sasabihin ay dapat idaan sa chair. Ipinaliwanag ng depensa na hindi kailangan basahin ang articles of impeachment sa araw na yun dahil nakapaghain na ng answer si VP Sara at represented naman siya ng kanyang counsel. Ayon kay Attorney Sison, papasok lamang ang plea of not guilty kung hindi sisipot ang respondent o hindi maghahain ng answer. Dahil present ang depensa at may naisumite ng sagot, hindi na raw kailangan ang pagbasa ng 23-page articles of impeachment. Matapos marinig ang magkabilang panig, dininay ng presiding officer ang motion ng prosecution. Sinabi niyang ang articles of impeachment ay itinuturing ng nabasa at naisama na sa records nang ito ay i-refer ng Senado para sa summons. Dahil dito, pinayagan na si Representative Luistro na ituloy ang kanyang opening statement. Habang mainit ang impeachment trial, isa pang malaking balita ang pumutok. Naaresto si Senator Rodante Marcoleta matapos maglabas ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan, kaugnay ng plunder case na isinampa laban sa kanya. Ang kaso ay konektado sa umano'y 75 million pesos campaign donations noong 2025 na hindi raw naideklara sa kanyang SALN at campaign finance reports. Kasama rin sa kaso sina dating Congressman Mike Defensor, businessman Aristotle Viray at Joseph Espiritu. Ayon sa reklamo, ang pera raw ay mula sa campaign donations na tinanggap ni Marcoleta pero hindi na isama sa kanyang mga deklarasyon. Mariing itinanggi ng kampo ni Marcoleta na guilty siya at iginiit nilang hindi pa patunay ng kasalanan ang warrant of arrest. Sa Sandigan Bayan, sinubukan ng kampo ni Marcoleta na ipasuspinde ang proceedings at ipagpaliban ang paglabas ng warrant. Isa sa kanilang argumento, maaari raw maapektuhan ang kanyang tungkulin bilang senador. Kasama na ang kanyang partisipasyon sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Pero hindi pumayag ang korte. Ayon sa Sandigan Bayan, may nakita silang probable cause base sa records. Pero nilinaw din ng hukuman na hindi pa ito ibig sabihing guilty na ang mga akusado. Matapos ma-serve ang warrant, sinabi ng kampo ni Marcoleta na kusa siyang humarap sa korte bilang act of good faith. Mismong si Marcoleta rin ang nagsabi na hindi siya magtatago at haharapin niya ang kaso. Samantala, sina Mike Defensor at Joseph Espiritu ay humarap din sa korte, kaugnay ng return of warrant. Iginiit naman ni Defensor na politika ang nasa likod ng kaso, pero hinamon siya ng palasyo na maglabas ng konkretong ebidensya sa kanyang mga alegasyon. Pagkatapos ng proseso, dinala si Marcoleta sa Camp Crame para sa booking procedures. Pero habang naroon, nagreklamo siya ng chest pain at high blood pressure kaya dinala siya sa PNP General Hospital para sa medical examination. Ayon sa DILG, dahil 72 years old na si Marcoleta, kailangan siyang sumailalim sa mas masusing medical tests tulad ng ECG para masigurong maayos ang kanyang kondisyon. Kinabukasan, July 7, bumisita si Vice President Sara Duterte sa PNP General Hospital kung saan nakakonfine si Senator Marcoleta. Kinumpirma mismo ng Office of the Vice President ang pagbisita. Sa gitna ng impeachment trial ni VP Sara, ang pag-aresto at pagkakahospital ni Marcoleta ay naging malaking usapin dahil isa siya sa mga senador na inaasahang may papel sa mga proceedings sa Senado. Sa ngayon, nananatiling buhay ang dalawang malalaking issue, ang impeachment trial ni VP Sara Duterte at ang plunder case laban kay Senator Marcoleta at mga kasama niyang akusado. Pero mahalagang tandaan, sa kaso ni Marcoleta, warrant of arrest pa lamang ito at hindi pa hatol ng korte. Lahat ng akusado ay may presumption of innocence hanggat hindi napapatunayang guilty beyond reasonable doubt. Kind of experience that the presiding officer Escudero can bring to the table without need of much preparation as to compared to other Attorney senator Tongol, judges. sorry to cut you there. Victoria, sorry to cut you there. We're going to go live now to the other part of the Senate where Vice President Sara Duterte is addressing members of the press. Let's go there. And no questions. Yeah, I know. Sadly, no? Sad. Siya ang may kasalanan. Sabi niya, no questions daw. Ma'am, over. Ma'am, confirm lang namin sa yung pagbisita niyo kay Senator.
Yes. So my statement is, in this bloodbath and bludgeoning, I will be blooded but unbowed. Maraming salamat. Ma'am, kumusta kayo, ma'am? Ma'am, kumusta kayo, ma'am? Anong comment niyo na Vice President Sara Duterte delivering a very quick statement there. In her words, in this bloodbath and bludgeoning, I will be bloodied but unbound. She sat for not even a minute there, delivered her statement, and off she went with her the spokesperson of the defense team, Attorney Michael Poe. The defense team of Vice President Sara Duterte is holding a press briefing. Let's listen in. But as to the question, I think the question is kung darating si VP as been reported this morning. Yes, I can confirm na darating si Vice President Sara Duterte in a few minutes, but she will only be here for a meeting with the defense team. No, meron kaming napag-usapan na magkikita kami today dito sa holding room ng defense team para mapag-usapan ng ilang bagay-bagay, no? But she will not be attending the hearing or the scheduled hearing this afternoon. She has engagements din po kasi. That's why she's here in Manila. And she will have to proceed to her engagements after our meeting. Sana po klaro po yun sa atin lahat. Gusto rin po niya na ihayag ko yun sa inyo, no? Para malinaw sa lahat kung bakit siya nandito today. Sir, may chance ba na magpa-interview din siya sa amin? I don't know. Baka hindi na siguro because as you know, we're the defense is very mindful pagdating sa rules on impeachment, no? And while of course I presume all of you would like to interview her also, she's here for a very quick meeting with us, and then after she really has to proceed to her other engagements as Vice President. So baka hindi na siguro, and because nga as I mentioned, we're very mindful with talking about the merits of the case, and alam ko naman hindi nyo rin may iwasan na matanong siya doon. I think the defense would rather na yung mga tanong natin, mga briefings natin would be after each trial day na lang siguro. I would always allot at least 10 to 15 minutes after trial date, no matter how late it ends, para naman po mapagbigyan kayo sa mga updates niyo, because I'm sure you'll need that also. Sir, bakit po important for the Vice President to conduct the meeting here when it could have been done elsewhere? Because the Vice President has always been the type of person that will adjust to the convenience nung ka-meeting niya. And because the defense, as you know, is here because meron kaming 2 p.m. hearing, patuloy ang trial natin dito, syempre minarapat na niya na dito na lang kami magkita para nang sa ganun hindi kami yung ma-inconvenience. Yan ang talagang yan naman talaga ang naging character ng Vice President kahit nung una ko siyang nakatrabaho sa DepEd. She's always very conscious about kung yung convenience ng kausap niya. Sir, hindi napanood po ba ni Vice President Sara yung trial kahapon? What was her initial reaction? Hindi namin napag-usapan kung napanood niya live kasi meron din siyang talagang she was into the planning talaga yesterday for the incoming super typhoon. She was trying to prepare everything for the response of the OVP at pagbibigay ng serbisyo. But of course, we were giving her updates throughout the day. I was talking to her last night. So wala naman siyang, alam naman niya kasi na, she trusts that we know what we're doing, hindi ba? And first of all, yesterday was just the first day of trial. Kumbaga, preliminary pa lang po tayo. So tingnan na lang natin sa mga susunod na araw. Like today, for example, meron nang i-represent na witness, as I understand it, from the prosecution. So, lang po, hintayin lang po natin siguring mga developments sa trial. Sir, hindi po ba, of course, ngayon yung second day na presentation of witnesses, hindi po ba dahil nag-decide na po si VP Sara dahil nga ito yung second day na yung presentation ng witnesses, kaya po siya nag-decide na ngayon na po siya dumating sa Senate at mag-meet po kayo sa inyo? Hindi po. Ito pong meeting ay napag-usapan na po talaga namin. Scheduled po ito. Nagkaroon lang talaga siya ng time sa kanyang engagements para makausap rin at kumustahin rin ang defense team. But we're in constant communication naman with her. So itong meeting did have to happen on the second day, first day, third day. Kasi every day
Hindi naman po, ina-update naman po natin ang ating Vice Presidente. She's very much involved. Sorry, isa-isa lang po, isa-isa lang po. What are the nature of her engagements after that? And how important are they that she couldn't just face the trial after? Opo. Well, ako naman, I'm not from OVP anymore, so I don't have to answer that. But the thing here is, it's important because it's her duties as the Vice President. No? So ito, impeachment, alam naman natin na itong impeachment ay isang bagay na kailangan sagutin at ginagawa naman natin yon. But at the same time, the Vice President has to go on and do her job as the Vice President. Siya na po nag-iiwasan ng impeachment trial. Dadalo po siya sa tamang panahon. Hindi niya iniiwasan ng impeachment trial. Yes, hindi po. Kaya nga po kami nandito mga abogado niya. Kung umiwas po kami, di baka hindi na kami lumahok dito sa Senado, no? But Personal po ba siya dadalo? ano po, sir? Personal po ba siya dadalo sa impeachment trial? Ang parati nating sinasabi dyan, sir, is kung kinakailangan, and that will be upon advice of counsel. Pero wala pang schedule kung dadalo siya. Wala pa po tayong pinag-uusapan Thank you ngayon. po. Thank you.